Una, ibabad muna ang baril sa tubig. Pagkatapos, igulong sa buhangin. Ang mga baril na ito, kung hindi mag-jam, hindi naman mailabas ang basyo ng bala. Sa kompetisyon ng pagsubok sa mga baril na ito, iisa lang ang baril na gumana ng maayos. At iyon ay ang hari ng mga rifle sa buong mundo, ang AK-47. Ang inventor ng AK na ito ay si Kalashnikov. Noong bata pa si Kalashnikov, nahumaling na siya sa mga baril. At nakagawa pa siya ng isang simpleng baril ng mag-isa. Paglaki niya, naging isang tank soldier si Kalashnikov. Pero sa isang labanan, ang minamaneho niyang tangke ay sa kasamaang palad, tinamaan ng bala ng kanyan. Kahit na nakaligtas siya, malubha namang nasugatan ang kanyang braso. Habang papunta sila sa ospital, hindi sinasadyang bumaon sa putik ang kanilang sasakyan. Ang grupo ng mga sugatang sundalo ay walang kakayahang itulak ang sasakyan palabas. Kaya isinama ng kapitan si Kalashnikov sa kalapit na nayon para humingi ng tulong. Hindi nila inaasahan, pagpasok pa lang sa nayon, may dalawang sundalong German na lumabas mula sa isang bahay. Agad na pinaputukan ng kapitan ang dalawa at napatay sila. Pero nang babarilin na sana niya ang pangatlo, nagjam ang hawak niyang baril. Nabaril at napatumba ng German ang kapitan. Buti na lang, mabilis ang mga mata at kamay ni Kalashnikov. Sinamantala niya ang pagre-reload ng German para patayin ito. Pagkatapos ay lumapit siya para tingnan ang sugat ng kapitan. Sa kabutihang palad, hindi tinamaan ng anumang vital organ. Nagmura ang kapitan, anong klaseng baril to? Nagjump pa sa pinakakritikal na pagkakataon. Habang pabalik na sila, napansin ni Kalashnikov na maraming problema ang baril. Ang magazine ng baril ay hindi waterproof. At mahina rin ang spring nito. Kaya madali itong magyelo kapag malamig ang panahon. Dahil dito, hindi maiiwasan ang pagjam. Kahit na alam niyang maraming depekto ang baril na ito. Pero wala silang ibang baril na may papalit noon. Sa tulong ng mga taga-nayon, naihango ang sasakyan mula sa putik. Muling nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo papunta sa ospital. Dahil malubha ang pinsala sa braso ni Kalashnikov, inisip ng doktor na hindi na siya angkop para sa larangan ng digmaan. Kaya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang umuwi sa kanyang bayan. Sa tren pabalik, isang veterano ang kusang nakipagkwentuhan sa kanya. Habang sila'y nag-uusap, nabanggit ni Kala na interesado siyang mag-imbento ng mga baril. Pagkasabi niyo na inilabas pa niya ang kanyang mga blueprint para ipakita sa veterano. Naisip ng veterano na may angking talento si Kala. Sinabihan siya nitong dapat niyang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Dahil sa papuri, nagkaroon ng isang matapang na ideya si Kala. Tumalon siya diretso mula sa tren. Pagkatapos ay pumunta siya sa dating pinagtatrabahuhang machine station. Sinabi niya sa station master na gusto niyang gumawa ng baril. Ngunit tinanggihan siya nito ng walang awa. Subalit, hindi sumuko si Kala. Sumugod siya sa opisina ng factory director. Sinubukan niyang kumbinsihin ito gamit ang nasyonalismo. Pero galit na galit sa kanya ang director. Dahil noon, sa